A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma thabbitna waj'al lana hadiyan mahdiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ila 30 wa 70 firqah, kulluhum finnar illa wahida." Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ummang ito ay mahati ng 73 na sekta. At ang lahat ng yun ay mapupunta sa impyerno maliban sa isa. Itong hadith na ito ang patunay. Kaya pala ang umma ngayon kung ating pagbabasihan at kung ating pagmamasdan ay nahati sa iba't ibang grupo. Magkakaiba ang paniniwala, magkakaiba ang akida. Meron dyan mga Ahmadiyya, meron mga Shia at marami, may mga Sufi at marami pang iba. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakadelikadong sekta na laganap sa umma ngayon. Isang sekta na hindi natin namamalayan na ito'y paniniwala ng karamihan ng mga Muslim, ang tinatawag na Murji'ah. Sino-sino ito? Saan ito nagmula? At anong kanilang paniniwala? Nang sa gayon atin itong maiwasan dahil napakadelikado nila. Ang Murji'ah ay nagmula sa salitang irja. Ang irja ay nagmula sa root word na arja'a. Na ang arja'a ay ang ibig sabihin ay inantala. Dahil ang isa sa main na akida ng mga Murji'ah ay inaantala nila ang paghuhukom sa mga bagay na matagal nang hinukuman ng Allah. Mga bagay na matagal na naging malinaw na sa Quran at saka sa Sunnah, hindi pa rin nila hinuhukuman. Kagaya ng pagtakfir. Yung mga taong itinakfir ng Sunnah, itinakfir ng Quran, ay hindi nila itinatakfir dahil sinasabi nila, ito ang kanilang isa sa mga reason, hindi natin nakikita ang kanyang intensyon, hindi natin alam ang kanyang intensyon. Bagamat ito'y itinakfir na ng Allah mula sa Quran at saka sa Sunnah, hindi pa rin nila hinuhukuman yung tao na yun dahil hindi na nila nakikita ang intensyon ng tao na yun. Isa lang yun sa mga dahilan, pero marami pa at tatalakayin natin mamaya. Isa pang meaning ng irja ay tinatawag na pag-asa. Sobrang pag-asa ang ginawa ng mga Murji'ah. Lumaki masyado ang kanilang pag-asa na nagsanhi ng kanilang pagiging maluwag sa din ng Allah, pagiging maluwag sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga tinatawag natin ngayon ng mga moderate Muslim, ito yung epekto ng paniniwalang ito. Ang Ahlus Sunnah wal Jama'a ay napakalaki ng kaibahan niya sa paniniwala ng mga Murji'ah. Unahin natin yung kanina, yung una. Ang Ahlus Sunnah wal Jama'a ay hindi tayo nagdadalawang isip na itakfir ang mga taong itinakfir ng Allah at hukuman ang mga taong hinukuman ng Allah mula sa Quran at saka sa Sunnah. Kahit pa ito yung ating mga mahal na mga masyayikh, mga ustad, mga imam, mga alim, at kahit pa sila yung mga mufti. Hindi tayo nagdadalawang isip na itakfir sila kapag gumawa sila ng kufur al-akbar at malinaw na ito'y hinukuman na ng Allah mula sa Quran at saka sa Sunnah at naitayo natin ang iqamatul hujjah. Hindi tayo nagdadalawang isip. Gayun din sa pagtakfir dahil ang pangatlo mula sa Nawaqidul Islam ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay kung sino man ang hindi nagtakfir ay kafir. Man lam yukaffir al-kafir fahuwa kafir. Ito yung paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'a. Kahit pa kamag-anak natin yan, kahit pa mahal natin sa buhay, kapatid natin, asawa natin, anak natin, kahit sino pa man siya, maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung ang anak kong si Fatima ay mapatunayang magnakaw na ako mismo ang puputol ng kanyang kamay. Wala tayong sino-sino dito sa Islam. Walang kinikilala tayo dito sa Islam. Walang nakakaligtas sa syariah ng Allah. Kagaya halimbawa ng pang-Syam na Nawaqidul Islam ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, listahan ng Nawaqidul Islam ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, at sino mang naniwala na may tao na exempted sa syariah ng Allah ay kafir. Dito sa Ahlus Sunnah wal Jama'a ay walang nakakaligtas sa hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hinukuman siya ng Allah na kafir, hindi tayo nagdadalawang isip na siya sabihin kafir or murtad. At kasunod, ang kaibahan ng Murji'ah sa Ahlus Sunnah wal Jama'a, yung kanina sinabi natin na mula sa salitang irja na sobra silang umasa. Mataas masyado ang pag-asa nila sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagsanhi na nakalimutan nila ang takot sa Allah at naging maluwag sila at naging madali sa kanilang paggawa ng mga maksiya. Sa Ahlus Sunnah wal Jama'a, ang paniniwala natin ay ang iman ay parang ibon na ang ulo ay yung hub, yung pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at yung dalawang pakpak na umaagapay upang makalipad yung ibon, upang manatiling matatag ang iman ng isang tao, ay pag-asa at takot, hope and fear, na hindi po pwede nangingibabaw yung pag-asa, hindi po pwede, at
nawala yung takot dahil magiging murji'a ka. Ito yung paniniwala ng mga murji'a. Naging maluwag sila masyado, ang Allah ay arhamar rahimin, pero nakalimutan nila na ang Allah ay inallah syadidul iqab, inallah syadidul adhab, na sobrang sidhi sa pagpaparusa at ang Allah ay matindi kong magalit. Nakalimutan nila. Hindi po pwedeng sumobra ang iyong pag-asa dahil magiging murji'a ka, at hindi rin po pwedeng sumobra ang iyong takot dahil magiging khawarij ka. Kagaya ng mga khawarij na sobrang higpit nila sa reliyon, na sobrang takot nila, na sobrang higpit nila, kaya yukaffiruna bil kabair sila. Sila ay nagtatakfir ng mga kabair. Halimbawa, may isang Muslim nag-inom ng alak, nagzina, nakasabihin nila agad kafir. Yun ay mali naman. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaa ay nandito tayo sa gitna. Pantay ang pag-asa at pantay ang takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nangunguna ang ating pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kaibahan ng murji'a sa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ngayon, ang mga murji'a ay nahati sila sa limang uri at limang magkakaibang paniniwala. Unahin natin yung tinatawag na Jahmiya. Ang Jahmiya, ang paniniwala ng mga Jahmiya, na ang iman, ang pananampalataya daw, ay sapat na nakilala ng tao ang Allah at siya ay Muslim at siya ay mu'min. Ang paniniwalang ito ay galing kay Jaham bin Safwan. Itong paniniwala na ito ay batil kung ikukumpara mo sa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Dahil sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, hindi sapat na ikaw ay kilala mo ang Allah at ikaw ay Muslim na, ikaw ay mu'min na, hindi. Dahil bakit? Si Iblis, la'natullahi alay, kilala niya ang Allah at nakausap niya pa ang Allah pero siya ay kafir. Nimrod at saka si Parao, kilala nila ang Allah pero sila ay kafir. Abu Jahal at saka si Abu Lahab, kilala nila ang Allah pero sila ay mga kafir. Hindi ibig sabihin na kilala niya ang Allah. Marami kang maririnig ganito. Kilala niya ang Allah. Naniniwala yan sa Allah. Muslim yan. Hindi sapat yun. Hanggat hindi ka tuwirang sumunod, sumuko at tumalima sa kagustuhan ng tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi magiganap ang iyong iman. Hindi magiganap ang iyong paniniwala. Hindi ka magiging Muslim, hindi ka magiging mu'min. Napakalinaw. Meron pang isa na uri ng mga murji'ah ay tinatawag na fuqaha al-murji'ah. Ang kanilang paniniwala ay ang iman, ang pananampalataya daw ay sapat na nasa puso at nasa dila at hindi na mahalaga yung nasa gawa. Hindi na daw mahalaga yung nasa gawa. Anong halimbawa na ito? Halimbawa, may isang Muslim, palagay natin siya isang born Muslim. Sinasabi niya na ang Islam, nasa puso ko ang Islam, at binabanggit niya sa dila niya, Muslim ako brad, Muslim ako, anak ako, tausog ako, maganda na ako, marawnaw ako, yakan ako, or ano pa man, nanay tatay ko Muslim ako. Binabanggit ng kanyang dila at sinasabi niya nasa puso niya ang Islam at sinasabi niya na siya ay Muslim. Pero tingnan mo ang kanyang gawain, hindi siya nagsasala. Hindi siya nagsasala, hindi na siya nag-aayuno, hindi siya pumupunta ng Salatul Jum'ah, at makikita mo na siya sa beer house, sa sugalan, sa mga sabungan, ano pa man. Ang kanyang gawain, ang kanyang itsura ay kafir. Siya ay marami ng hikaw at mayroon naka-short na siya. Ang kabuuan sa kanyang panlabas na gawain ay kafir. Pero ang paniniwala ng mga fuqaha al-murji'ah, Muslim yan, huwag niyong husgahan. Kasi sinasabi niyang Muslim siya. Hindi sapat ito. Sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, hindi sapat na kahit ipagsigawan mong Muslim ako, hindi sapat at hindi ito magiging basihan para ikay tawaging Muslim or mu'min. Ito yung katotohanan. Ito yung paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Dahil ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, ang iman ay tinitibok ng puso, binabanggit ng dila at isinasagawa ng katawan. Hindi po pwedeng alin dito sa tatlo ay mawala dahil hindi magiging ganap ang kanyang iman. Ang paniniwala ng fuqaha al-murji'ah, dito papasok yung mga Muslim. Tingnan natin, napakadami ngayon sa panahon natin. Mga Muslim na pumasok sila sa sandatahang lakas o sa hukbo ng mga kalaban. Sila ay naging pulis at sila ay naging sundalo. Sila ay napakagiting, nagtap pa nga nung itong huling graduation ng PNPA, ang nagtap ay inaangkin niya pang Muslim, siya ay born Muslim, at sinisigaw niya pa, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kahit pa magbasa siya ng Suratul Baqarah sa harapan, kahit pa basahin niya buong Quran sa harapan, baliwala yun, dahil nandun siya sa hukbo ng mga kalaban. Naging magaling siya, naging mahusay siya, pero nandun siya sa hukbo ng kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging magaling, naging magiting. Ang fuqaha al-murji'ah, ito ay halimbawa. Isang sundalo, isang Muslim, nag-aangking Muslim at siya'y sundalo, napakagaling niya, napakatapang niya, napakagiting niya makipaglaban, nakikipagbarilan siya, andun siya, subabak siya sa digmaan, pero ang binabaril niya ay mga mujahidin ng Allah. Ang binabaril niya ay mga Muslim. Ang binabaril niya yung mga taong nag-aangat ng tauhid at nagpapatupad ng sharia. Pero kapag tanungin mo siya, sabihin na, Muslim ka din ba? Sabihin niya, ako'y Muslim, ako'y born Muslim, o ako ay Muslim, at inaangkin niya, nasabi niya, nasa puso ko ang Islam, at sinasabi ng dila niya sa'y Muslim. Pero ang kanyang gawain
ay napakalaking kufur at napakalantad. Tinawag sila ng Allah, walladhina kafaru. Tinawag silang kafir. Walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sila ay nakikipagkital, nakikipagpatayan alang-alang sa kanilang boss. Sino ang boss nila? Ang taghut, ang pangulo. Yun ang boss nila, yun ang Panginoon nila. Kaya nila ginawa yun dahil inutos ng pangulo nila. Ayun ay napakalinaw na kufur. Pero sa fuqaha al-murji'ah, sasabihin nila Muslim yan. Kasi sabi niya Muslim siya at ang kanyang puso ay Muslim, hindi mahalaga yung kanyang trabaho at kanyang gawain. Sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ito ay batil na paniniwala. Napakalinaw sa atin na ang gawain ay konektado sa kanyang puso at ang kanyang sinabi sa kanyang dila ay bintana ng kanyang puso. Ibig sabihin, kung yun ang kanyang gawain, ay hindi ito magiging hindi siya makakaligtas sa hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung ang hukom sa kanya ay kufur o kung ang hukom sa kanya ay murtad, ay hindi tayo magdadalawang isip na gawin siyang murtad at ituring siyang isang kafir dahil sa kanyang ginawa. Ito yung paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasunod, may tinatawag na Al-Karramiyah. Al-Karramiyah, ang paniniwala nila na ang iman ay ang pananampalataya ay sapat na binanggit ng dila, nasa dila, okay na, sapat na yun. Yun ang paniniwala nila. Basta magsyahada, na okay na, Muslim yan at mu'min yan. Basta magsyahada. Kasi sabi, man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Kung sino man ang magsabi ng la ilaha illallah, dakhala al-jannah, papasok sa jannah. Na ito yung pinanghawakan nila. Totoo itong hadith na ito. Pero minali nila ng pag-unawa. Basta daw magsyahada, okay na. Halimbawa, nagsyahada ngayon. 5 taon, 10 taon ang lumipas, hindi pa rin marunong magsala. Nagsahada ngayon, hindi pa rin marunong mag-Al-Fatiha, 5 taon na, 3 taon na nakakalipas. Hindi siya marunong magsala, hindi marunong mag-ayuno, wala lahat. At nagsahada siya pero ang dami pa rin ribulto sa bahay niya, walang nagbago sa buhay niya, may pigiri pa rin siya, ang hanap buhay niya ay 5-6, pero walang nagbago. Shahada lang. Pero ang sabi ng mga Al-Karramiyah na ito, itong mga Murji'ah na ito, Muslim yan kasi nagshahada yan. Kaya ang ginawa ng mga Murji'ah na ito, shahada doon, shahada dito, picture doon, picture doon. Basta nagshahada, Muslim na. Ito yung paniniwala nila. Nakakaawa. Subhanallah. Totoo ang hadith naman, qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kung sino man ang magsabi ng la ilaha illallah dakhala al-jannah, sino man ang magshahada, siya ay nakuha niya ang miftahul jannah, ang susi sa paraiso. Pero ang shahada, ang la ilaha illallah ay may rukun, may mga haligi. Ang tinatawag natin na an-nafi wal ithbat, na kapag hindi mo na itayo ang haligi ng shahada, baliwala ang shahada mo. At ang shahada ay may mga kondisyon, may mga syurut. Al-ilm, al-yaqin, al-ikhlas, al-mahabba, al-inqiyad, al-qabul, as-siddiq. Marami itong 7 ang kanyang kondisyon, na kung hindi mo maisagawa ang kondisyon ng la ilaha illallah at hindi mo maitayo ang rukun ng la ilaha illallah, parang sala. Na kapag hindi mo nagawa ang kondisyon ng sala at hindi mo naitayo ang mga haligi ng sala, baliwala ang iyong sala, baliwala ang iyong shahada. Ito yung paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hindi sapat na nagshahada ang tao at sabi mo na agad, mu'min yan, Muslim yan. Hindi sapat. Hindi sapat ito para tapos na ang iyong trabaho at pasok na sa paraiso. Ganun kadali ang pagpasok sa paraiso. Sabi mo lang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaya ito yung, tinan mo itong mga Al-Karramiyah na ito, na pinaglalaban nila at pinagtatanggol nila si Duterte. Dahil sabi nila, nagsyahada si Duterte, Muslim yan. Kahit pa si Duterte ay mufti, kahit pasaulado niya ang Quran, kahit pasaulado niya lahat ng hadith, subhanallah, kahit pa si Duterte ay kahit pa si Duterte ay kabilang sa mga tabi-tabi'in, kung ganyan ang trabaho niya na siya ay Pangulo ng Pilipinas, na ipinapatupad niya ay batas ng tao at hindi batas ng Allah, na siya ay tagut, na kahit sino pa siya, kahit pa anak pa siya ng hari o anak pa siya na sabi niya na siya ay maranaw, kahit pa nanay tatay niya maranaw, kahit pa magsuot pa siya ng anumang kasuotan dyan habang nandoon sa kinauupuan niya, na siya ay tagut, hindi sapat ang kanyang pagsasyahada. Ito ang malinaw na paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasunod, pang-apat, ang tinatawag natin na Asy'ariyah. Ang paniniwala ng Asy'ariyah ay ang iman ay nasa puso. Mahalaga nasa puso. Kahit ang kanyang salita ay kafir, pang-kafir, at ang kanyang gawain ay kafir, hindi yun nakakasagabal. Bahalaga ang kanyang puso ay Muslim. At siya ay Muslim, siya ay mu'min. Ito yung paniniwala ng Asy'ariyah. Napakadelikado. Ang kanilang pinaniniwala, ang kanilang pinanghahawakan, isa ay yung sa panahon ng Ghazwatul Badr, totoong pangyayari na may isang musyrik na hinahabol ng isang sahabi, at nung na-corner na yung musyrik ay nagsyahada bigla yung musyrik.
At ang ginawa ng sahabi, pinatay niya pa rin. At sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit mo pinatay? Sabi niya, nagsyahada lang naman siya kasi natatakot siyang patayin. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit nakita mo ba ang kanyang puso? Nabuksan mo ba ang kanyang puso? Namula ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya'y nagalit. So ito yung kanilang pinanghahawakan. Hanggat hindi mo nakikita ang kanyang puso, hanggat hindi mo nakikita ang kanyang intensyon, hindi mo alam ang kanyang intensyon, na hindi mo siya pwedeng hukuman. Tama at totoo ito. Ang pangyayaring yun, pag-aralan natin mabuti. Ang pangyayaring yun, nagsyahada yung mushrik. Ang ginawa ng sahabi, pinugutan agad ng ulo. Yun ay mali. Hindi talaga tama yun. Dahil wala siyang nakitang pruweba na yung tao na yun ay nagsisinungaling o gumawa or munafik or gumawa ng kufur. Wala siyang nakita. Nagsyahada, pinatay niya bigla. Yun ay mali. Pero ang nangyari, itong mga Asy'ariyah, kahit nalantad na ang ginagawang kufur ng Muslim na yun, kahit na yung Muslim na yun ay nagtatrabaho na sa pamumuno ng mga tawagit at sila ay nakikipagtulungan sa mga kafir laban sa mga kapatid nilang mga mujahidin, ang mga Muslim na yun ay mga intel na sila, ginawa silang spy sa loob ng mga Muslim at tumatanggap sila ng pera galing sa mga kalaban ng Allah, nasabihin pa rin nila, wag nating husgahan kasi hindi natin nakikita ang kanyang puso. Samantalang naitayo na ang iqamatul hujja, meron nang nakitang pruweba na ito ay ginagawa niyang kufur al-akbar, pero ayaw pa rin nilang hukuman at hindi nila sasabing murtad yan, kafir yan. Subhanallah. Dahil bakit daw? Hindi natin nakikita ang puso niya. Hindi ito ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, tandaan po nating mabuti. Ayon kay Imam Nawawi, sabi niya, nahnu alayna bidh-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Sabi niya, tayo ang bahala sa nakalantad at ang Allah ang bahala sa nakalihim or nakalingid. Ibig sabihin, huhukuman natin kung ano yung nakikita natin na ginagawa niya panlabas. Bahala na kung anong nasa intention niya, anong nasa puso niya, wala tayong pakialam, Allah nang maghuhusga sa kanya. Pero yung hudud ay ipapatupad natin at ipapataw natin sa kanya sa kung ano ang kanyang ginawa na lantad sa ating mga mata. Ito'y alinsunod sa kaul ni Umar bin Khattab radhiyallahu an, na sabi niya, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikilala namin ang tao dahil sa revelasyon. Pero ngayon ay natapos ng revelasyon, kaya pakikitunguhan namin, sabi niya, pakikitunguhan namin ang tao sa kung ano ang kanyang ipinapakita sa amin. Ito yung akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Malinaw na gumawa siya ng kufur. Malinaw na siya ay tao at tuta ng mga kalaban ng Allah, tuta ng mga sundalo, tuta ng mga tawagid, tuta ng pamahalaan. At sasabihin pa rin natin na siya ay Muslim. Kahit isang impormasyon lang ang lumapit ka halimbawa sa mga kufar at nagbigay ka ng isang impormasyon na ikinapahamak ng mga mujahidin, ikinapahamak at ikinasawi at ikinakulong at naktorture pa ang iba at nasalvage pa yung iba nang dahil sa impormasyon na ibinigay mo at lumapit ka doon, kapalit ng iyong kalayaan, kapalit ng pera, kapalit ng karangyaan o kasikatan o ano pa mambagay dito sa mundo, ang ginawa mo ay napakalinaw na kufur at ikaw ay murtad sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ang nakakalungkot, na kinikilala nyo pa yung mga tao at hinahangaan nyo pa yung mga taong nakikipag-awliya. Napakalinaw ng aya. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Napakalinaw ng aya na kung sino man ang makipag-awliya sa kanila ay kafir. Pero ang nangyari, wag nating husgahan kasi hindi natin nakikita ang kanyang puso. Ito ay mali. Ito ay paniniwala or akida ng mga murji'ah. At napakarami nito ngayon, napakalaganap. Ito ay akida at paniniwala ng Asy'ariyah. Panghuli na uri ng mga murji'ah, ang tinatawag natin na murji'ah al-asr. Sila itong mga murji'ah sa panahon natin ngayon at sila ang pinakadelikado at sila ang pinakamasamang murji'ah. Bakit? Dahil yung apat na binanggit natin na katangian ay nasa kanila, all in one. Nasa kanila lahat yun. At makapapansin mo at naririnig mo mismo sila na sinasabi nila yung mga nabanggit natin kanina. Yung mga nabanggit natin at napag-aralan natin kanina na mga katangian ng mga murji'ah, makikita mo, yan mismo ang salita ni Ustad. Yan mismo ang salita ni Da'i. Ito mismo ang salita ni Sheikh. Ito mismo ang salita ng Amir namin. Makikita nyo, sila ang pinakadelikadong murji'ah sa panahon natin ngayon. Itong murji'ah al-asr. Dahil bakit? Bukod na nandun sa kanila lahat ng katangian na binanggit natin kanina, inaangkin pa nila na sila ay mga Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sila ay mga Salafi. Subhanallah.
Inaangkin nila na sila ay tagasunod ng 4 na madahib. Sila ay naniniwala at sumusunod kay Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Imam Qurtubi, or kay Ibn al-Qayyim, or kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Inaangkin nila na sila ay mga Salafi. Ito yung napakadelikado dahil hindi mo sila malalaman na sila ba talaga ay nasa tama o hindi. Habang ikay nakikinig sa kanila at sunod-sunuran ka sa kanila. Napakadelikado ng grupo na ito o ng sekta na ito. Subhanallah. Kaya iwasan natin sila. At anong palatandaan natin? Paano natin malalaman na subhanallah, yung kasamahan ko pala, itong sheikh ko pala, itong pinapakinggan ko ay murji'a pala? Paano natin malalaman? Isa lang. Inaangkin nilang sila ay Ahlus Sunnah wal Jama'a as-Salafiyya. Inaangkin nila na sila ay mga Ahlus Sunnah at sila ay mga Salafi. Pero ayaw nila ng jihad. Ayaw nila ang jihad. Sila yung mga taong umiwas at tumalikod sa jihad. Anong palatandaan sa kanila? Ito yung mga murji'ah. Kahit pa inaangkin nila na sila ay mga Salafi, kahit inaangkin nila sila ay mga Ahlus Sunnah wal Jama'a, pero sila yung mga taong tumalikod at tumanggi sa utos ng Allah na jihad fi sabilillah. Ito yung palatandaan. Lagi nating tandaan, mga kapatid, isa lamang, illa wahida, ang maliligtas mula sa mga sekta na yun. At malinaw na malinaw. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di." Ang maliligtas na sekta ay Ahlus Sunnah wal Jama'a. Kaya itong mga murji'a na ito, sinabi lang kami ay Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mula sa Ahlus Sunnah wal Jama'a, nagkahati-hati naman ang akid at paniniwala. Kaya ginawa nating malinaw nung mga naunang panahon, ginawa nilang malinaw. Sabi nila, kami ay Ahlus Sunnah wal Jama'a as-Salafiyya, na kami ay naniniwala sa mga salaf. So itong mga murji'a naman ngayon, mga murji'a al-asr, naging matalino masyado. Sabi nila, kami ay Ahlus Sunnah wal Jama'a at Salafiyya, na nahihirapan na tuloy tayo. Ano bang tama? Hindi natin sila ma-recognize. Ngayon, ang Dawlatul Islamiyah ay binigyan nila ng diin at para malaman natin kung sino ang nasa tama at ano ang tamang firqa na dapat nating samahan. Ang dapat nating paniwalaan at samahan na firqa o grupo o akida na walang ibang maliligtas, ito yung firqatun najiyah, ay tinatawag na Ahlus Sunnah wal Jama'a. Sumusunod tayo sa sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sunnah ng mga sahaba. As-Salafiyya, at naniniwala tayo sa mga tabi'in at mga tabi-tabi'in. Inuunawa natin ang Quran at ang sunnah sa kung paano inunawa ito ng mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi'in. So tayo ay tinatawag na Ahlus Sunnah wal Jama'a as-Salafiyya. At tayo ay hindi natin tinalikdan ang utos ng Allah ng jihad. Kaya tayo ay Ahlus Sunnah wal Jama'a as-Salafiyya al-Jihadiyya, na tayo ay hindi tumalikod at kailanman hindi tayo tatalikod sa utos ng Allah na jihad fi sabilillah. Sabi ng mga sahaba, ng mga ansar wal muhajirin, sabi nila radhiyallahu anhum wa radu'an, nahnu alladhina bay'u Muhammad ala al-jihad ma baqina abada. Ito yung kanilang paniniwala, na hanggang sa kami ay nabubuhay ay hindi namin iiwan ang jihad fi sabilillah. Ala al-jihad ma hayina abada, sa isang hadith, hanggat kami ay nabubuhay, hanggang sa huling yugto ng aming hanggang sa huling hininga na aming ihinga o hanggang sa huling patak na aming dugo ay hindi namin iiwan ang jihad fi sabilillah. Ito yung tamang akida. Ahlus Sunnah wal Jama'a as-Salafiyya, tayo naniniwala sa mga salaf, al-jihadiyya, at tayo ay nakikipag-jihad at hindi natin ito kailanman iiwan hanggang sa huling patak ng ating mga dugo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.